Hello po mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Indiano. Ngayon po meron po tayo pupuntahan. Nasamahan ko si Sugjot. Maaga pa lang po mga kalingap, alas 7. Meron po siya ng sa simbahan. Komunyon. Komunyon. Yun po mga kalingap. Nasamahan ko si Sugjot para mapunta po kami. Yan po si Sugjot. Ano Sugjot? Galingan mo ha. Tara na. Po mga kalingap. First communion. Ha? Alin, meron na panyo? Pa. Po mga kalingap, dalawa. May sama pinsan niya. Alis na po kami. Punta kami sa simbahan. Ano, masaya na kayo? Ha? Ay, sobre mo. Nasunod din siya? Sige. Ngayon po mga kalingap, dito na sila. Kain na daw si Sofia. Sukyot. Sukyot, oh. Lagyan mo na. Ayusin mo. May ano ka, may sipon ka eh. Ayan. Bigay mo na yung sobre, hindi pa. Hindi pa, mamaya pa. Kaingay na po mga kalingap. Susukjot. Bakit malungkot ka? Malungkot ka? Ha? Malungkot ka? Ito ng pangbisa nila. Ito mga kalingap, pampisa na po. Daladala ng panggasya sa makinig muna kay Father. Tapos yung mga kandilan nyo, hindi na pagparakarawakan na mapuputol yan. Mamaya pag sindi, baka putol na yan. Namipit na po. Tayo ngayon ay nagkatipon sa espesyal na okasyon sa buhay ng inyong mga anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, sila ay tatanggap sa sakramento ng banal na Eucharistia. Sa sakramentong ito, si Jesus ang ating tagapagligtas ang siya mismo tinatanggap natin sa anyo ng tinapay at alak. Sa ating pagtanggap sa Kanya, siya ay ating nakakaisa at nakakasama. Siya ang nagpapalakas sa atin upang tayo ay maging mga mabubuting anak ng Diyos. Siya rin ang tumutulong sa atin upang tayo ay sama-samang umunlad at lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, pasalamatan natin ang ating Diyos Ama sa langit sa pagbibigay sa atin kay Jesus upang maging tinapay ng ating buhay. Kasama ng pasasalamat na ito, hilingin natin sa Diyos na naway matulad tayo kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Makakasama po natin sa pagdiriwang na ito ang ating minamahal na Pura Paroko, Reverendo
Peyton Viviana. Magsikayo pang lahat at awitin natin ang kabungan na atin. Minamahal ko mga bata, malaki ang kagalakan ninyong ngayong kasama ang inyong mga magulang sa pagdarangal at pagpupuri sa banal na Eucharistia. Kasama na Jesus, pasalamatan natin ang Diyos Ama sa lahat ng mabubuting bagay na ipinagkaloob niya sa lahat ng tao. Father Peyton Viviana, mahal naming magulang, naparito kami kasama ninyo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ito ang unang pagkakataon na kaming iyong mga anak ay lubusang makikiisa sa pagdiriwang ng buong banal na misa. Kasama ninyo, tatanggapin namin ang tinapay ng buhay at magkakaisa namin si Jesus na ating Panginoon muling nabuhay. Minamahal naming mga kaibigan, tayong lahat ay nagkakatipon ngayon bilang isang mag-anak sa kagalakan ng ating mga anak sa malaking bahagi ito ng kanilang buhay pananampalataya. Mga bata, ano ang hinihingi at inaasal ninyo na makamtan ngayon sa ating ilang simbahan? Hinihingi namin matanggap ni Jesus ang pagkain ng buhay. Kung kayo ang masagot, pasundin mo. Babasahin niya pa unti-unti, tapos susunod kayo mga bata. Ulitin ang tanong ni Father, Mga bata, ano ang hinihingi at inaasal ninyo na makamtan ngayon sa ating ilang simbahan? Hinihingi namin matanggap ni Jesus ang pagkain ng buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon namin Jesucristo. Ang muling hapunan ay inalagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit tungkol sa mga tao. Ipagkaloob mong aming kahilingan ng iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay
kayo lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo, ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ay pinagkanulo at dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Sa kalis ng pagbabasbas ni si Kristo ang tinatanggap. Pagsalito. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin sa masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Tugon, sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng puon kong may papanaw. Kahit ito ay iisa, lagi siyang magdaramdam. Katulad ng akin. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Ang buhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkain ibinigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil hindi pinagtalo-talo ang mga Hudyo, paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin niyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin. At ako sa kanya, buhay ang amang nagsugo sa akin. At ako'y nabubuhay dahil sa nagsugo sa akin. Ito ang pagkain ko mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ninyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo. Isang mapagpalaan, kumusta po kayo? Mainit po ba? Pero okay lang po kayo? Kung okay lang, palakpakan natin, pasalamatan ng Panginoon. Ang araw na ito ay napaka-espesyal para sa bawat isa sa inyo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ngayong araw na ito, kayo ay mag-first ano ba ang first communion? Ano ba ang first communion? Bakit mahalaga itong araw na ito? Sapagkat sa araw na ito, tatanggapin nyo o kakainin nyo si
si Kristo. Ibig sabihin, hindi lang simpleng tinapay, hindi lang simpleng pagkain, hindi lang simpleng wafer o wafer ang kakainin ninyo. Ang tinapay nito ay walang iba kundi ang katawan ni Kristo, ni Jesus, katawan ni Jesus. Kaya mamaya, mapila kayo, sasabihin ni Father, ang katawan ni Jesus, anong sasabihin ninyo? Amen. Ano bang ibig sabihin ng Amen? Ang ibig sabihin ng Amen ay, Opo, Opo, naniniwala ako, sumasang-ayon po ako, na yan talaga ay katawan ni Jesus. Ang pagsabi ng Amen ay pagsang-ayon. No? Kaya pag sinabi ni Father, ang katawan ni Jesus, ang sabihin ninyo, Amen. Ibig sabihin, sumasang-ayon. Opo, naniniwala ako na yan ay katawan ni Jesus. Hindi yun kunwari katawan lang. Hindi yun kunwari o simbolo lang. Hindi yun. Tunay. Tunay na katawan ni Jesus. No? Kaya hindi yan binubulsa. Hindi yan tinatapon. Hindi yan binabasta-basta. Tinatanggap ito ng may paggawa. No? Pag nasa kamay, kakainin ka agad. Hindi na iuwi sa upuan. Kakainin ka agad pag may nakitang mumho. Alam niyo yung mumho? Pag may nakitang mumho, kakainin ka agad. Sapagkat yan ay katawan ni Kristo. No? Ang sabi sa banal na kasulatan, ang sabi ni Jesus, ang aking katawan, tunay na pagkain. Ang aking dugo, tunay na inumin. Kung sino man ang kumain ng aking katawan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin, may Korean sila. Kaya, mga kinamahal kong kapatid, espesyal ang araw na ito sapagkat tatanggapin niyo si Jesus. Ngunit, may tatlong bagay. Nakikinig pa po ba kayo? Nakikinig pa? May tatlong bagay, tatlong P na gustong 3 Ps. Ano? 3 Ps na gustong sabihin si Father. Nakikinig pa? Ang una, sabihin ng pagkukumunyo natin, ang pagkukumunyo natin ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. No? Kapag di ba, mahal kayo ng magulang ninyo, anong ginagawa ng magulang bilang pagmamahal? Di ba nagsasakripisyo? O halimbawa, si Papa naglalahod, si Mama mo nagluluto, naglilinis ng bahay, nagtatrabaho para kayo may pangkain, pangpagtisyon, nahihirapan, nagsasakripisyo. Ganon din ang Panginoong Hesus, no? Nagsakripisyo siya, namatay sa krus, inialay ang kanyang buhay, ang kanyang katawan para maibigay sa atin. No? Kaya ito, konkretong pagpapakita ng pag-ibig ni Jesus. Yan pa yung unang P. Ano ang unang P? Pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ano yung pangalawa? Ang pagkomunyon, pag nagkukumunyon, ito ay paanyaya. Ano? Paanyaya sa buhay, kabanalan. No? Paanyaya sa buhay, kabutihan. No? Nakikinig pa po ba? No? Kapag nagkukumunyon na, ay ibig sabihin, marunong na magdasal. Marunong na ba kayo magdasal? Sige daw, sabay-sabay daw, Ama namin. Ama namin. Ay, ang gagaling. Very good. No? Pag nagkukumunyo na ibig sabihin, marunong magdasal, marunong magsimba. Sino nagsisimba dito tuwing linggo? Ibig sabihin, nagsisimba tayo tuwing linggo. Bakit? No? Bakit? Nagdadasal tayo.
Bakit? No? Tingnan, ako may barya, baka may 20. O kaya pag hindi nakatingin si mama, o yung bag, bubuksan, matingin ng pera, una, piso, tulad na, 5 piso na. Tapos mamaya-maya, papel na, kinukuha, nag-iikit. O pag nagkukuman nyo na, tinatanggap na si Jesus, ay hindi na nag-iikit, hindi na nang bubuli. Ay hindi na si Father. O, kapag ka nagkukuman nyo na, hindi na ay pagkain ng kaluluwa. No? Mayroon tayong kaluluwa. Kapag kumakain tayo ng kanin, nag-aalusal tayo, lumalakas ang ating katawan, di po ba? Pero pag kinakain natin ng ostya, no? Baka mamaya sabihin niyo, Father, wala namang lasa pala itong ostya. Wala yung lasa. No? Maliit lang yan. Pero yan ay pagkain ng ating kaluluwa upang tayo ay maligtas. No? Ibig sabihin, ang kakain, laro ng kandila, maglaro ng kandila. O, paglaruan ng kandila, baka masunog ninyo ang inyong katabi. Ako kayo sa pamagitan ng inyong mga magulang, ninong at nina, may pahayagang pananampalataya sa isang Diyos, sumunod sa kanyang kalooban at takwil ang kanyang masamang gawain. Tahimik lamang po, makinig po kay Father, Ngayong araw nito, kayo ay inaanyayahin sariwain ang pangako ito sa ating sambayanang. Nakahanda ba kayo? Sa bawat katanungan, kung inyong talagang niloloob, ang inyong sasagot ay, opo, nakahanda kami. Mga bata, nakahanda ba kayong sagutin ang mga katanungan ng inang simbahan? Okay, sa mga susunod na katanungan, ang inyong isasagot ay, opo, itinatakwil namin. Pakiulit nga, opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo si Satanas at ang lahat ng kanyang mga gawain? Ulit, parang naliyata yung sagot ninyo Ang isasagot ay, opo, itinatakwil namin. Ulit. Itinatakwil ba ninyo si Satanas at ang lahat ng mga kanyang gawain? Anong itinatakwil namin? Itinatakwil. Ulit. Ayusin ang sagot. Itinatakwil ba ninyo si Satanas ang lahat ng kanyang mga gawain? Ngayon naman, ayon sa sagot niya ay, opo, sumasampalataya kami. Puro paroko. Ang tubig ay nagpapahayag ng paglilinis ng buhay. Sa pagbabasbas na ito, inaalaala natin ang pagbubugas ng ating mga kasalanan sa linya at ang pagtanggap natin ng bagong buhay kay Kristo. Pakiusap, iwasan po muna ang pagkikwentuhan. Okay. Tahimik po muna kayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyang kanan. Ama namin Binighal, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Ipinapahawak namin ang alay namin sa paghahain pinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Luluhod po ang lahat. Manatili po ang panatilihin ang katahimikan. Huwag pong magpintuhan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan, kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niyo, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapon na hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inamin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukulod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, na Hermana, aming Obispo, at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, isa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating dasalin at ibubuka ang bibig sapagkat yan didikit ang ostiano. At pagka sinabi ni Father na katawan ni Kristo, ang isasagot ay okay. So pipilan na po muna kayong mga babae, pero wag po kayong magsisiksikan.
Diyos. Ikaw ang aming lakas, ligaya at buhay. Naniniwala kami sa iyo. Minamahal ka namin, nais ka rin namin na mahalin ka ng aming kapwa. Tulad ng pagmamahal mo Sa iyo lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo.